Hi Libra, welcome po sa ating channel. At ito ang inyong daily vital reading for January 26, 2025. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa ipakasadya na reading po ito. This is for you, Libra, ngayong January 26, 2025. Para po ito sa inyo Libra ngayong January 26, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Spirit's Guide, mga ganap pa para kay Libra ngayong January 26, 2025. I need 3 cards po. Spirit's Guide, mga mensahe po para kay Libra ngayong January 26, 2025. I need 2 cards po. Libra, ngayon January 26, 2025. Wow, ang ganda naman ng cards, Libra. Nakikita ko dito na may prosperity. Claim nyo po ito. Cash flow, dumating yung pera na malaking pera to ha. Dumating or parating pa. Pwede din nagbigay ito ng opportunity sa inyo na makapagbigay sa iyo ng pera. Cash flow transactions. Malaking pera, yan yung nakikita ko. So claim nyo, Libra. And nakita ko yung good luck and good karma dito. Positive opportunities, things going your way. Recognition, nakikita ko rin dito eh. And success. Oh, diba? Ang ganda, Libra. So, claim nyo po. At nakikita ko rin dito na may meeting, reunion, special event, public event. Basta pagtipon-tipon ng grupo ng tao. So, it's time to release negativity. And communication is the key. Yan yung maaring mga solusyon. Solusyon sa inyong mga kinakaharap nyo ngayon na i-release yung negativity, palitan nyo ng positivity, tapos para maging maayos, communication is the key. Yan yung mga posibleng mga solusyon sa inyong mga sitwasyon ngayon, Libra. Spirit's Guide, yun na po yung energy ni Libra ngayong January 26, 2025. And the clarification of this card po. Kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, lalo na yung sa mga nakaraang reading, kung pansin nyo kung naulit, meaning to say, pinupush ng cards nyo yan kasi ang ilan sa inyo hindi pa binigyan ng atensyon. Kung maaari din po, bigyan nyo po ng solusyon at action. Kasi kung bibigyan mo siya ng action, mag-change yan eh. Okay? So remember, Libra, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa na sarili mong katotohanan at kinabukasan. So ano yung energy ni
Libra. Magiging busy kayo ngayon. Mag-expect kayo na magiging busy kayo ngayon, Libra. Maraming movement ako nakikita dito eh. And granted yung manifestation mo. You're very creative. You're very inspired in doing some action ngayon. You have the power. Yung very confident kayo. Gamit na gamit yung skills mo ngayon. And adaptation din. Yung pagbabago, na-adapt nyo na. So, self-confidence, nakikita ko rin dito. Wow. Granted yung manifestation nyo. Libra, ang ganda. So, claim nyo to. May parating na blessings. This is to remind you na this coming opportunity will be used for clear intention. What I meant is, you're a very talented person. Lahat gagawin para makuha ang gusto mo. So, with the divine assistance, all things are possible po. You can make your imagination real. So, please know that you are divinely guided, Libra. And nakita ko rin dito na nagkaroon po ng silver linings, yung moving on. Maaring nalungkot kayo the other day, last week, grief, sadness, nakikita ko. Now, you're moving forward. Moving forward to moving on. And silver linings, this is a hope and healing. This is a hope sign, naka-move on ka na sa lahat ng unos na nagdaan. At tanggap mo na ang mga nangyari. Pinatawad mo na yung sarili mo, sila, yung sitwasyon. Nagkaroon ng hope and healing and personal growth. Yan yung nakikita ko dito. Okay? So, yun. Pag-release pala to sa mga nangyari. So, yun. Spirits guide. Career and money po ni Libra ngayon. January 26, 2025. The clarification of this card po. Okay. Okay, Libra, ngayon January 26, 2025. May traditional dito. Like for example example ito. Tradition, pwedeng tradition sa mga Pinoy, sa atin. Pwede din na yung tuto sa inyong desisyon, ideas, plano, like for example, na gusto mo mag-take ng board exam, masteral, pero may tutol. Might be kaibigan mo to. It might be, kasi kung pamilya, kung ganyan, di ba, susuportahan. It might be it might be. This is yung kunimento mo sa kanila yung balak mo. Tapos may ano tawag dito? Hindi niya gusto yung plano mo. Like, gusto mo masunod yung traditional career path eh. Another example, like tuto sa kasal, tuto sa pakikipagrelasyon sa isang tao. Kasi career and money to eh. Ano pa? Diba sa career and money to, so masteral, board exam, ano pa yung mga traditional dyan na regarding sa career and money? Basta parang pinipigilan ka ng taong ito. Gusto mo kasi magkaroon ng traditional career path or mag-move out to the ladder of success. It might be pwede din na paglilipat sa isang lokasyon. Something tradition talaga na tutol siya. Actually, nalungkot ka, na-disappoint ka sa kanyang response. Na tutol siya. Okay? So, it might be tungkol to sa relasyon, tungkol sa kasal. Example na kasi career and money to may problema sa money. Kaya may tutol. Pwedeng ganun. Pwedeng gusto mo mag-take ng board exam. 'Di ba? May level man 'yan sa like for example sa education.
Diba? May masteral, so may tutol. Might be tutol siya kasi walang pera. Or tutol siya, parehas naman yan ganun. Walang support kayong na-receive. Mag-ingat na lang kayo. Mag-ingat na lang kayo sa pag-open up sa ibang tao. Kasi not everybody na maintindihan tayo. Not everybody na susuportahan tayo. Believe in yourself. Keep in yourself kung pwede. Or, i-share mo sa taong na may genuine, yung handa makinig sa'yo. The best way is your family. Kung close kayo, di ba? Okay? Pwede naman din siyang sabihan pag, like for example, na-take mo na itong traditional na ito na for your career path para yung moving up na nagawa mo na. Like for example, nagpa-enroll ka na nagbayad ka na for board exam. Example yan na dyan mo pa nasabi. Dyan mo pa yung nakwento after ng enrollment, after ng bayad. Kunwento mo. Pero the best way i-keep mo na lang muna para hindi ka ma-distract. Kasi na-distract ka dito, nalungkot ka. Nalungkot ka na. Kasi yun yung sabi ko sa inyo, be ready na. Be ready kasi Libra na not everybody magugustuhan yung magugustuhan natin. Okay? So, kailangan ng lawak ng pag-intindi niyan And prepare yourself also na sikapin nyo hindi kayo ma-disappoint. Kasi not everybody same kayo ng opinion. Diba? Maaaring masaktan tayo sa opinion niya. Sa kanya yun wala namang problema sa'yo. Believe in yourself. Yan yung gagawin mo. Believe in yourself. Hindi po daw kailangan sabi ng card dito, kung may tutol, hindi po daw kailangan magalit. Take that the advice is take it as a reminder to try to have an open mind and be respectful of opposing viewpoints. Yung hindi na kailangan magalit. Alamin nyo kung bakit siya tutol. Baka may matutunan kayo para beware din. 'Di ba? Alam mo yung ano yung iiwasan mo. Okay? So, sana'y nakuha mo yung punto ko. Basta may tutol dyan, tapos kung ano dapat yung iwasan, pag-isipan nyo para hindi kayo maapektuhan. Kung maaari po. Kasi nakita ko talaga dito na some of you naapektuhan sa mga nangyari. Nalungkot kayo. And, pwede may naalala kayo or mangyayari pa lang, so be careful. Okay? Ilan sa inyo nawala ng pera or na-scam or naloko? Maaari din, nalampasan mo yung opportunity na kailangan mo ngayon. Kaya na-disappoint ka. This is only temporary. Sabi po ng card. Okay? And wag po daw kayo basta-basta magtiwala sa ibang tao. Parang naloko talaga kayo dito. Kasi sabi ng card dito na wag basta-basta magtiwala sa ibang tao. Kasi may tao dito na may too good to be true na sinasabi. Tapos, yun, naniwala ka. Pwedeng naalala nyo to or may nagpaalala sa'yo. Kaya na-trigger ka, na-disappoint ka. Pwede din mangyayari to. So, iwas na lang. Sana'y napanood nyo to lahat, Libra. Para maiwasan nyo kung walang nangyaring ganyan, maiwasan nyo. And don't worry after nitong unos, kung nangyari na talaga Libra. Don't worry after nitong unos, may parating na new direction para sa inyo. Para sa inyong career and money. Okay? So, yun. You have to process this kind of feeling. Kaya nga, ang sabi ng card dito, it's time to release negativity. Yan yung advice Okay? Spirits guide, love life, self-love, partnership, and romance ni Libra ngayong January 26, 2025. And the clarification of this card po.
Okay. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay. Nakita ko dito na may challenge sa grupo ng tao dito. Challenges nakikita ko dito eh. And yun nga, may loss oh. May loss talaga ko nakikita dito sa career and money nyo at dito rin. Breaking with tradition pa rin. It might be problema to sa career and money nyo, dala-dala nyo sa bahay nyo. Or it might be problema to sa bahay nyo, dala-dala nyo sa career and money nyo. Sa trabaho. May tutol sa inyong desisyon. Pwede. May challenge dito sa grupo ng tao. And I consider this is your family. Kung walang nangyari, basta grupo ng tao. Feeling mo kinokontrol ka ng isang tao or mga tao na hindi masunod yung gusto mo sa buhay. May nakita rin ako ditong conflict over property. Ay lang sa inyo, yung sabi ko sa inyo na if you're serious about your growth, then move forward. You have to step out from your comfort zone. Kasi alam naman natin, 'di ba? Araw-araw ko yung sinasabi sa lahat ng signs na kung lalabas tayo labas kayo sa comfort zone nyo if you're serious about your growth. Kasi walang magagyaring growth dyan kung nasa comfort zone kayo. Walang success po mangyayari dyan kung nasa comfort zone kayo. You have to step out from your comfort zone. Take a risk. Yes, Miss Jav, baka challenges naman yan. Normal naman yung challenges. Kasi pansin nyo, sa challenges may matutunan tayo. Diyan tayo magiging mature. Ang kakabal ng challenges is, basta bigyan mo lang ng sipag, tiyaga at aksyon. Willingness to move forward. Andyan yung kakambal ng challenges is success. Okay? It might be, nagkaroon kayo ng hesitation kasi may tuto sa inyong gustong gawin para masunod yung tradisyon. Actually, may nakita talaga ako ditong tutol talaga. Ilang beses na lumabas. Na-distract ka, nalungkot ka. You have to process, ha? Kailangan ng pag-uusap dito para mabigyan ng solusyon. Binigyan ka na yun ng dito, mensahe, solusyon sa inyong problema. Communication is the key and it's time to release negativity. Nulungan kayo ng universe. Pero at the end of the day, kayo naman po yung mag-desisyon yan kung bibigyan mo siya ng action or iwasan mo. Okay? Pwede din ng concern ito sa third party. A mistress or sa secret affair, basta any kind of situation about third party. Pwedeng naalala nyo or mangyayari pa lang or nangyari na kahapon. Basta may ganyan nagganap na napatrigger kayo. Yung ilan nga sa inyo dito, nag-take advantage sa inyo kasi let's say, sobrang bait mo sa kanya tapos nag-take advantage siya. Sobrang tiwala mo sa kanya, nag-take advantage siya. Yan yung nakikita ko. So, be careful. At least, yung nakikita nyo dito, mapag-isip kayo, sino ba to? Bakit ba nag-take advantage sa kanya? Siguro. Naging mabait ako. Too much ang kabaitan ko sa kanya. Kaya nag-take advantage to. Pwedeng ganun. Basta pag-isipan nyo ng mabuti. Kung sino ba yan. Para maagapan nyo. Okay? Tapos mag-ingat kayo sa mga panilang at pagnanakaw ha. Kasi andito talaga. May mga panilang, 2 card na nagsabi niyan. Okay? Manuloko din ito. Okay. Gusto niyo mo mag-isa para makapag-isip na mabuti, para makapaghanda. Soul searching to para sa mga single, you need time alone. Parang perfect time sa inyo na maglaan ng oras sa sarili. Ayaw nyo muna makipagrelasyon. Para sa mga relasyon, maaaring magkaroon kayo ng desisyon na mag-cool off muna or mag-spend time some time apart. Space is a sign of respect sa inyong sarili, sa kanya, at sa inyong relasyon.
That is a very healthy thing to do. Na mag-give space muna tayo kasi naguluhan ako, napipikatan ako. Gusto kong tulungan muna yung sarili ko para makapag-isip na mabuti, para ma-process ko itong nararamdaman ko. Yan. Hindi naman yan masama yung mag-put space. Masama nga lang kung sobra na yung space. Oo, baka abutin niya ng 1 taon. Ako, hindi na yan space. So yun, spending some time apart from a partner or from a person can enable you to come back together stronger than before. Kasi pag balik nyo yan, mara-energize ka na yan eh. May solusyon na sa inyong problema, may naisip ka ng adjustment kung ano yung dapat gawin. So, pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Libra. See you tomorrow. Please like, subscribe, and click po button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.